Gusto mo bang malaman ang totoong pagkatao ng isang tao? Huwag mong sundan ang mga salita nila. Sundan mo ang kanilang routine. Dahil ang pagtataksil ngayon ay hindi na katulad ng dati. Wala ng lipstick sa kwelyo. Walang misteryosong tawag sa kalagitnaan ng gabi. Walang halatang mensahe sa telepono. Ang modernong infidelity ay mas tahimik, mas matalino, at nakatago sa pang-araw-araw na habits. At doon ito nagiging mapanganib. Malamang naramdaman mo na ito noon. Yung banayad pero kakaibang pagbabago. Sinasabi niyang busi siya, pero parang iba ang enerhiya niya. Sinasabi niyang lalabas lang saglit, pero kumikirot ang sikmura mo nang hindi mo may paliwanag. At ito ang hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Bihira mangyari ang unang pagtataksil sa kama. Nagsisimula ito sa schedule niya, sa mga palusot niya, sa mga dagdag na routine, at sa mga lugar na bigla na lang hindi kakasali. Kapag palagi siyang nawawala sa parehong lugar, parehong salon, parehong tindahan tuwing gabi, parehong tahimik na cafe o yoga class, hindi iyon coincidence. Pattern iyon. At ang mga pattern ang nagsasabi ng katotohanan bago pa man dawin ng tao. Tanungin mo ang sarili mo, bakit palagi siyang umaalis sa oras na busi ka? Bakit hindi ka kailanman isinasama? Bakit pag-uwi niya, iba ang mood, iba ang amoy, iba ang enerhiya, pero pareho lang ang dahilan? Ngayon, dadalhin kita sa labing-isa lugar kung saan madalas magtago ang pagtataksil, mga safe zones na mukhang inosente, normal at kagalang-galang. Pero kapag nalaman mo kung ano ang dapat mong obserbahan, hindi mo na sila makikita ng tulad ng dati. Isa, ang hair at nail salon mukha itong harmless. Normal. Pero kapag ang isang babae ay may tinatago, hindi niya agad kailangan ng motel. Kailangan niya ng alibi, isang lugar na hindi mo pagdududahan. At ang salon ang perpektong cover. Mababay. Socially acceptable. At alam niyang hindi mo siya susundan doon. Pero ito ang kakaiba. 2 hanggang 4 na oras siyang wala. Pero pag-uwi niya, wala namang nagbago. Walang bagong haircut. Walang bagong kulay. Walang bagong nails. Ereho lang lahat, maliban sa malabo niyang excuse na marami ang tao. Naghintay ako, na late ang stylist. At mararamdaman mo ang kurot ng duda. Kasi may hindi tugma. Bakit palagi siyang umaalis sa parehong oras tuwing linggo? Bakit wala siyang resibo? Bakit walang picture? Walang kwento tungkol sa stylist na matagal na niyang pinakakatiwalaan. At bakit siya biglang nagiging tense kapag ino-offer mong ihatid siya? Dahil para sa ibang babae, hindi appointment ang salon, kundi oras para makawala ng walang hinala. Isang meeting window, isang taguan, isang routine na nagtatakip ng dobleng buhay. Kung sinasabi ng kutob mo na may mali sa self-care time niya, hindi ka nag-imagine. Doon madalas nagsisimula ang unang red flag. 2, ang grocery store mas inosente. Halos hindi mapagdududahan. Sasabihin niya may nakalimutan siya. Asukal, toothpaste, fish sauce, kahit ano, isang bagay na pang 5 minuto lang. Pero bakit umaabot ng 45 minuto? Bakit minsan 1 oras? Alam mo kung gaano kabilis ang grocery run. Alam mo kung gaano kalapit ang tindahan. Alam mo kung gaano kadali bumili ng isang item. Pero ibang-iba ang oras sa kwento. Ito ang hindi napapansin ng karamihan. Hindi kailangan ng chatter ng komplikadong alibi. Kailangan niya ng repeatable na alibi. At ang babalik agad grocery trip ay perpektong cover. Same store, same time, at palaging sa oras na busi ka. At kapag inalok mong sasama ka, mabilis siyang tumatanggi, hindi ako na. Mas mabilis. Isang bagay lang naman. Agbalik niya, isang maliit na item ang dala niya, pero ibang-iba ang mood, ang aura. At ito ang tanong na dapat magpa-pose sa'yo. Bakit ang 5-minute errand ay palaging nagiging 1 oras? Dahil ang grocery trip ay nagbibigay ng perpektong 20-30 minute gap para makipagkita ng walang pepel, walang ebidensya, walang tanong. Kapag tumitigas ang sikmura mo tuwing sinasabi niyang, babalik ako agad,
Hindi iyon paranoia. Iyon ang intuition mo. 3. Ang hotel spa dito nagbabago ang vibe. Hindi halatang kahina-hinala, pero kakaibang private. Ang regular spa ay normal. Pero kapag hotel spa ang pinipili niya, palagi, linggo-linggo, ibang usapan na iyon. Ang hotel spa ay hindi lang relaxation. Ito ay tungkol sa privacy, access, at convenience. May side entrances, tahimik na hallways, at mga lugar na walang nagtatanong. At ang unang red flag, hindi niya kailanman gustong ihatid mo siya. Wag na, ayokong istorbohin ka, nakakahiya, kailangan ko lang na me time. Pero sa boses niya, may tension. May pagbabago sa enerhiya niya tuwing nag-aalok ka. At sa loob-loob mo, nagtatanong ka, bakit ba niya kailangang pumunta ng mag-isa? 2 hanggang 3 oras siyang nawawala, pero hindi niya kayang ilarawan ang treatment na nakuha niya. Walang kwento tungkol sa masahe, walang detalye sa facial, walang reaction sa staff. Puro malabo lang, okay naman. Pagod ako. Pag-uwi niya, iba ang mood, minsan sobrang kalmado, minsan naman parang malayo ang isip. Minsan may amoy na hindi mo ma-identify, hindi pa bango, hindi lotion, pero kakaiba. Bakit? Dahil ang hotel spa ang perpektong lugar para sa tagong pagkikita. Tahimik na lobby, side exits, room sa itaas, at walang resibong kahina-hinala. At kapag bigla siyang mas madalas mag-spa, lalo na kapag busy ka, kailangan mong tanungin ang tanong na iniiwasan mo. Nagpapahinga ba talaga siya? O may kasama siyang ayaw niyang malaman mo? Ang intuition mo ang nakakaalam. 4. Ang evening class ito ang lugar na hindi pinagdududahan ng karamihan ng lalaki dahil parang productive. Yoga, pilates, dance, painting, woman-only fitness, lahat mukhang disente. At dahil disente, perpektong alibi. Sa simula excited siya, kwento tungkol sa self-improvement, growth, me time. Pero unti-unti, lumalabo ang mga detalye. Ayaw sabihin ang eksaktong address. Hindi binabanggit ang pangalan ng instructor. At palaging, di ka pwedeng sumama, nakakahiya, all women mai-insecure ako. Pero linggo-linggo, mas late siyang umuwi kaysa sa schedule ng class. Walang bagong moves, walang bagong artwork, walang progress, puro na late lang. At ang hindi mo namamalayan sa una, iba ang energy niya pagbalik. Hindi energized, hindi relaxed, kundi parang kalat ang isip, masyadong tahimik o masyadong masaya. Bakit? Dahil ang evening classes ay built-in na disappearance window, fixed schedule, private location, respectable at keys. Kapag puro iwas, iwas sa details, iwas sa updates, iwas na isama ka, malaki ang posibilidad na hindi siya pumupunta sa class. May iba siyang oras at buhay na hindi mo alam. 5. Best friend, alibi ito ang isa sa pinakamalakas na cover, friendship. Sasabihin niyang dadalaw siya sa best friend, ka-class, childhood friend, o someone who needs her. Pero mapapansin mo ang kakaiba. Hindi mo pa sila nakikilala. Hindi mo nakita sa pictures. Walang tags posts. Walang narinig na tawag. Walang kahit isang pagkakataon na ipinakilala ka. At tuwing magtatanong ka, iba-iba ang dahilan. Private sila. Hindi mo maiintindihan ang dynamics. May tinagdaraanan sila. Pero ang tunay na pulang bandila, perehong araw, perehong oras, linggo-linggo, parang appointment. At hindi kanya isinasama kahit minsan. Kapag tinanong mo kung ano ang pinag-usapan, malabo. Kung saan nakatira, malabo. Kung anong oras uwi, nagiging defensive. Pag-uwi niya, iba ang mood, minsan kalmado, minsan drained. Bakit? Dahil ang best friend ay isa sa pinakamatandang alibi sa kasaysayan. Walang accountability. Walang witness. Walang dahilan para magtanong ka pa. Kung hindi mo pa nakikilala ang kaibigang madalas niyang puntahan, hindi iyon friendship. Iyon ay kwentong ginawa para ileyo ka. 6. Ang charity, book club o women's group, ito ang alibi na nakatago sa moral high ground, noble cause. Bigla siyang may sinalihang book club, charity group, women's circle,
community team. Sa simula proud ka, pero unti-unting nagiging malabo ang lahat. Hindi mo alam saan sila nagmi-meet. Hindi mo kilala ang mga kasama. Walang kwento kung ano ang ginagawa nila. At kada tanong mo, sagot niya. Mahaba I explain. Quick meeting lang. Hindi mo naman magugustuhan. Linggo-linggo, mas tumatagal ang meeting. Pag-uwi niya, minsan sobrang saya, minsan sobrang tahimik. Emotional whiplash, senyales na may intense na nangyari. At kapag tinanong mo, nagiging defensive. Hindi dahil naiistorbo mo siya, kundi dahil alam niyang ito ang isang lugar na hindi mo kayang i-verify. No attendance lists, no posts, no friends you know, zero accountability. Kung lahat ng sagot ay malabo, hindi iyon hobby, iyon ay taguan. 7. Ang tahimik na calf, isa ito sa pinaka-inosenteng alibi. Sasabihin niyang gusto niyang mag-isa, magbasa, mag-unwind. At natural iyon. Normal iyon. Pero may pattern, palagi parehong calf, parehong araw, parehong oras. Hindi random, hindi spontaneous. Ritual. At kahit gaano ka-gentle mag-offer, ayaw kanyang isama. Hindi minsan, kundi never. Alagi siyang nauupo sa parehong sulok, yung tagong pwesto na hindi masyadong kita. Sa loob ng CAF, umupo siya sa sulok na hindi kita ng karamihan, isang lugar na madaling pagtapuan ng kahit sino nang walang makakapansin. At pag-uwi niya, may kakaiba. Hindi niya mabanggit kung ano ang binasa niya. Hindi niya maalala ang chapter na tinapos niya. Puro sagot na malabo. Gusto ko lang na tahimik. Gusto ko lang magpahinga. Pero iba ang enerhiya niya, masyadong kalmado, masyadong reset, o kaya naman lutang, distracted, malayo ang isip. Dahil para sa maraming babae, ang CAF ay hindi tungkol sa cup o libro. Ito ay tungkol sa privacy, isang meeting spot na nakatago sa loob ng normal na routine. At ito ang hindi napapansin ng karamihan ng lalaki. Kapag ang babae ay gusto lang ng space, sinasabi niya. Pero kapag gusto niya ng sikreto, gumagawa siya ng routine na hindi kakasali. 8. Ang innocent walk, ito ang isa sa pinaka-tricky na taguan dahil nakatago ito sa likod ng isang simpleng bagay, paglalakad. Isang lakad sa lowa, sa beach, sa park. Isang bagay na natural kapag kailangan ng clear mind. Pero kapag may tinatago siya, nagiging pattern ang paglalakad. Parehong araw, parehong oras, linggo-linggo. Hindi na spontaneous, scheduled na. At ang pinakamalaking pulang bandila, kung paano siya nag-ayos. Sinasabi niyang maglalakad lang, pero nagme-make-up, inaayos ang buhok. Suot ang pinaka-flattering leggings. Nagpapabango, hindi yung gamit niya sa bahay, kundi yung pabango na nagbibigay sa kanya ng confidence. Kapag nag-offer kang sumama, gusto ko mag-isa. Kailangan ko lang mag-isip. Babagalan mo lang ako. Pagbalik niya, iba ang energy, masyadong masaya, parang may ibang nagpasaya sa kanya. O masyadong tahimik, parang may nangyari na hindi mo alam. Magpapakita siya ng pictures, pero lahat tanawin, walang selfie, walang candid. Signature camouflage ng isang babaeng may gustong itago kung sino ang kasama niya. Dahil ang mga lugar na ito, tahimik, romantiko, at malayo ay perpektong tagpuan. Kung nag-aayos siya parang date, pero ang tawag niya ay walk, intuition mo lang ang tapat sa'yo. 9. Ang GYM routine na biglang nag-iiba, isa ito sa pinakakaraniwang lugar kung saan nagtatago ang katotohanan. Dahil sa labas, mukha itong self-improvement. Bigla siyang nagiging health focus. Biglang consistent sa GYM. Walang kahina-hinala sa simula. Pero unti-unti, may napapansin kang kakaiba. Bigla siyang 4-5 times a week kung pumunta. Samantalang dati halos hindi nag-workout. Nagme-makeup bago umalis, kilay, tint, perfume. Wala namang may kailangan niyan para magbuhat ng weights. Nag-offer kang sumama, not to SCY, but to bond, pero nagiging defensive siya. Own time ko, yan. Hindi kita kailangang workout partner. Hindi tugma schedule natin. Pero ang tunay na senyales ay pagbalik niya.
halos hindi pawis. Hindi magulo ang buhok. Hindi mukhang galing sa workout ang damit. At kapag tinanong mo anong exercise ginawa niya, malabo, parang script na pinag-aralan lang. Hindi siya sumusunod sa fitness influencers. Pero parang top secret ang routine niya. Ang GYM bag niya biglang private. Ang water bottle niya biglang mahalaga. At ang phone niya, face down agad pag dating. Bakit? Dahil ang GYM may perpektong alibi. Walang nagtataka kung gaano siya katagal. Kayang itago ang 45 minutes na pagkikita. Kayang ipasok sa workout ang anumang oras na nawawala. Kung saan bawat dahilan ay parang healthy. Kapag mas mabilis lumalago ang routine niya kaysa sa pagiging bukas niya sa'yo, hindi mo nakikita ang disiplina, nakikita mo ang paglayo. Ang ika-negatibo, isa 0 lugar ay isang bagay na hindi iniisip ng karamihan ng lalaki na maaaring taguan ng pagtataksil. Isang church group o Bible study. Dahil ang pananampalataya ay mukhang malinis, mukhang ligtas, mukhang hindi dapat pagdudahan. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ginagamit ito ng ilang babae bilang perpektong tekip. Nagsisimula ito bigla. Sumali siya sa bagong fellowship, midweek Bible circle o maliit na prayer group. Sinasabi niyang gusto niya ng spiritual growth, community o connection sa ibang babae. At syempre, sinusuportahan mo siya. Sino ba naman ang hindi? Pero doon na lumalabas ang mga inconsistency. Ereho ang araw ng meeting linggo-linggo, pero hindi niya may paliwanag kung ano ang pinag-aralan nila. Umuwi siyang walang notes, walang verses, walang reflection, puro malabong linyang, okay naman, o nag-usap lang kami tungkol sa buhay. Kapag tinanong mo kung maaari kang sumama kahit minsan, hindi para manghimasok, hindi para mag-espiya, kundi para sumuporta, nagiging bigla siyang tensyonado, hindi comfortable, halos parang nagpanik. Private, yon. Para sa babae lang. Hindi ka babagay doon. Pero may mali. Ramdam mo. Dahil nag-iiba ang ugali niya pagkatapos ng bawat meeting. Minsan umuwi siyang kakaibang payapa, halos kumikislap. Minsan naman malayo, walang emosyon, parang may naiwan siyang parte ng sarili niya sa ibang lugar. At kapag tinanong mo ng mahinahon, lumilit ang sagot niya, tumatapang ang tono, parang sinasabing wag mo nang hukayin. Ito ang totoo, hindi lahat ng sekreto ay kasalanan, pero lahat ng sekreto ay may dahilan. Ang totoong spiritual group ay nagdadala ng openness. Gugustuhin niyang magkwento, magbahagi ng natutunan. Pero kapag bawat detalye ay parang nakalok, hindi pananampalataya ang nakikita mo, kundi taguan. Ang ika-negatibo, 11 lugar ang pinakamakapangyarihang alibi, tamilya. Kapag sinabi ng babae na bibisita siya sa tiyahin, pinsan, kapatid, o kung sinong kamag-anak na halos hindi mo kilala, hindi mo ito kinu-question. Dahil ang pamilya ay sagrado. Ligtas, isa sa mga bagay na ayaw akusahan ng kahit sinong lalaki. At dahil diyan, nagiging perpektong taguan. Pumupunta siya tuwing perehong oras, bawat linggo, parang orasan. Alaging perehong dahilan. Kailangan nila ng tulong. May pinagdadaanan sila. Gusto lang nila ng company. Pero pansinin ang wala. Hindi kanya isinama kahit kailan. Kahit isang beses. Hindi sa holiday. Hindi sa birthday. Hindi man lang sa simpleng pagpapakilala. Wala kang nakitang picture. Hindi mo naririnig silang mag-usap. Hindi mo pa sila nakilala kahit madalas daw niya silang puntahan. At kapag tinanong mo ng simpleng tanong, saan sila nakatira? Kamusta sila? Ano ang napag-usapan ninyo? Nag-iba-iba ang sagot niya, lumilit o nagbabago bawat linggo. At dito pumapasok ang emosyonal na senyales. Yung nararamdaman ng intuition mo bago pa ma-process ng utak mo. Umuwi siyang mas kalmado o parang pagod sa kakaibang paraan. Parang galing siya sa ibang mundong emosyonal at hindi pa bumabalik sa iyo. Ang mood na iyon ay hindi enerhiya ng pamilya. Enerhiya iyon ng taong may dalawang routine. Dahil ang pamilya ang excuse na hindi halos sinisilip ng mga lalaki at alam iyon ng mga chatter.
Ngayong nakita mo ang lahat ng 11 lugar, mapapansin mo ang isang malakas na katotohanan. Ang pagtataksil, bihirang magsimula sa halik. Nagsisimula ito sa routine, hindi sa hotel room, hindi sa late night texts, hindi sa mga glitch scenes na alam ng lahat. Nagsisimula ito ng matagal bago iyon, sa maliliit, tahimik, paulit-ulit na habits na ginagawa niya mismo sa harap mo. Isang salon appointment na walang nababago sa itsura niya. Isang grocery run na isang item lang pero isang oras ang tagal. Isang yoga class na hindi siya umaangat kahit kailan. Isang cafe na pinupuntahan niya pero wala siyang kwento tungkol doon. Isang family visit na ni minsan ay hindi ka invited. Mag-isa, parang walang halaga. Pero pagsama-samahin mo, nagiging pattern ng pagiging lihim, paglayo, at unti-unting pag-withdraw emotionally. At ang pinakamahirap, hindi ang mga lugar, kundi ang paraan ng dahan-dahang pag-alis mo sa mundo niya. Nagbabago ang schedule niya. Nag-iiba ang energy niya. Nawawala ang transparency niya. At nararamdaman mo ito, hindi sa isip, kundi sa sikmura. Iyan ang pinakamadalas baliwalain ng mga lalaki. Pero ang intuition mo, hindi paranoia. Protection iyon. Babala iyon. Ito ang totoo, ang babaeng tapat, lumalapit sa iyo. Ang babaeng nagtataksil, umikot sa tabi mo. At ang babaeng naghahandang umalis, tuluyan ng lumalayo. Kaya pakinggan mo ang routines. Pakinggan mo ang teaming. Pakinggan mo ang reaksyon niya kapag tinanong mo lang, pwede ba akong sumama? Dahil ang salita, kayang magsinungaling. Ang kwento, kayang i-rehearse. Pero ang routines, ang totoong pattern ng buhay, hindi iyon makakapagtago ng matagal. Aniwalaan mo ang sinasabi ng gut instinct mo. Tama ito mula pa noon.